Ang init ng panahon ay hindi lang nagdadala ng discomfort dahil may mga banta rin ito sa ating kalusugan tulad ng dehydration o pagkawala ng tubig sa katawan. Kahit importante na alam natin kung paano protektahan ang ating sarili mula dito. Isa sa pinakamadaling paraan para gawin yan ay ang tamang pagkain. Kaya naman, ngayong umaga, alamin natin ang mga pagkain na makakatulong sa atin na mananatiling cool o hydrated ngayong summer. Kasama si Ma'am Cheryl Ann Mabolo, ang Chief Dietitian ng Lung Center of the Philippines, para magbigay sa atin ng mga tips at impormasyon tungkol sa tamang nutrisyon. Magandang umaga po, Ma'am Cheryl. Magandang umaga, Doc. Alright, Doc, mukhang may problema po ang inyong audio ba? Kailangan nyo i-unmute po yung inyong mic. Hindi po namin kayo marinig. Ayan. Ayan, there you go. And Roy at mga RSP. Okay, Doc, ano po ba yung tinatawag nating hydration at dehydration? Ito po ay lalo na ngayon, napakainit ngayon sa Pilipinas at nakita ko naman kanina umaabot kayo ng 48 degree. So kaya mas maimportanteng mapanatili ang mataas na fluid intake sa bawat isa sa atin, lalong summer at yung mga mahilig sa outdoor. So ang hydration, ito yung mga pagbalik ng mga likido na nawawala sa ating katawan dahil sa sobrang init ngayon po. At ang good hydration, ang pinaka-importante po na aspeto ng diet na sa pag-inom ng sapat na tubig po ay upang mapanatili ang mataas na antas ng likido sa katawan at upang matiyak na maayos ang ating function. So samantalang po ang hydration naman po, ito yung isang kondisyon na ang kadahilanan ay pagkawalan ng isang labis na likido sa ating katawan. So ang ating katawan po ngayon ay naapektuhan ng ating kidney na nagkakaroon ng hirap sa pagsala ng mga toxic waste product po. Ang puso po natin ay hirapan po itong mag-pump at kahit po ang ating utak po at ay hirap po sa memorya kapag tayo ay nakakaranas ng dehydration po. Ma'am Cheryl, paano ba nakaka-apekto itong dehydration? Lalo na't ngayon napakainit ng panahon. Sinasabi, pinapayuhan tayo na wag munang lumabas, pero may mga pagkakataon talaga siya na kailangan natin. Pero hanggat maaari nga daw, limitahan ng outdoor activities. So yun nga po, hindi po talaga maganda nakaka-experience po tayo ng dehydration. Kasi unang-una po sa lahat, ang karamihan po ng ating mga organs po at iba't ibang bahagi ng ating katawan hindi po maganda ang nagiging function po, hindi siya nasa tamang normal. Sabi ko nga po, karamihan po kahit po ang ating memorya, nagkakaroon po tayo ng parang pagkabalis or hirap po sa pag-memory. So yung ating puso po, hirap po itong mag-pump po ngayon at kahit po ang ating mga kidney, nagkakaroon po siya ng strain po. So yun po. Alright, Ma'am Cheryl, ano ba yung mga signs and symptoms ng dehydration na dapat nating bantayan? At ano po ang dapat gawin kung makaranas nito? And sabi nila kasi, di ba, normally dapat 8 liters of water per day ang iniinom natin. Tama po yun, di ba? Pero with yung nangyayari ngayon na init sa ating panahon, 8 pa rin po ba? O dapat more? So ngayon po, karamihan po once ikaw po ay nakakaranas ng mga ganitong mga symptoms po, lalo na po sa mga maedad na po ang ating mga matatanda. So minsan nakakaranas sila ng feeling na yung parang uhaw na uhaw po sila, may dry mouth po, yung nagka-crack po yung mga lips minsan nila, na minsan nag-urinate sila na sobra-sobra po at kahit po yung nagpapawis. Dark colored, yun na po yung mga urine nila, nagkakaroon po ng dry skin at feeling pagod lagi. At ito po yung isa din po yung nahihilo sila, hindi dahil po sa nagugutom, pero pag ito po nakaranas po kayo ng ganito, hanggat maaari po huwag nyo na pong hintayin mauhaw. At the same time, pag hindi hirap at ito'y lumala, kailangan na po magpa-check up po sa ating mga doktor. Alright, Ma'am Cheryl, no, nabanggit natin yung tungkol nga dito sa dehydration. Ngayon, ano ba yung mga dapat gawin o dapat kainin para makatulong na mas maging hydrated tayo ngayong summer season dahil inaasahan ayon sa Pag-asa na hanggang mid-May pa tong init ng panahon? In general po, marami mga expert advices po na hanggat maaari, sabi nga, nabanggit po kanina, na 8 hanggang 10
baso po ng tubig araw-araw ang ating iniinom. At hanggat maaari nga po, huwag nyo na pong hintayin na kayo'y mauhaw. At kailangan po, laging nasa tabi nyo po ang inyong mga baso na may tubig. At ang good news lang po, meron lang po din na maraming mga pagkain na mayayaman, na may water content, natural water content na ito. Katulad ng mga cucumber po o pipino, mga iceberg lettuce po, mga kamatis, itong mga asparagus po, yung mga celery. So mayayaman po ito sa mineral at mga protina at kahit po ang mga vitamina, lalo na po mataas sa water content. So, yun po, masarap po itong lutuin at minsan ginagawang snack po ang iba. Yun, baso pala, Rod, Yes. hindi litro. At at the same time, pwede rin pala yun makuha sa pagkain, itong hydration na ito. Pero paano yung take nito po? Every meal ba dapat meron tayo ng mga kinakain ng mga crucible ba yun? Yung mga minention niyo po ng mga vegetables. Mostly po kailangan po kapag araw-araw po tayo na merong ganyan sa bahay po, kailangan po na gawin natin itong snacks. At so mahilig naman po lahat tayo, mahilig kumain ng gulay. So kailangan lagi po ito na sa ating hapagkainan po para maiwasan po ang ating dehydration. Ma'am Cheryl, doon naman sa kabilang banda, ano naman yung mga pagkain na dapat iwasan? Ito yung usually nakaka-contribute yung tumataas yung risk ng dehydration. Naghang ng konti si Miss Sharon. Ito yung mga matataas po sa mga processed foods, which is matataas po to sa sodium. So, yung mga alcohol o alak po na titawag, dahil ang iniisip natin, nakakapag-unwind, nare-refresh po tayo. Pero ito po ay merong diuretic po na minsan nakaka-once a minute tayo, lagi tayong naiihi. So, yung mga caffeinated drinks po natin, yung mga sugary drinks po natin, yung mga high-protein diet po, na which is iniisip po natin, bakit high protein yan naman po yung maganda. So, alam po natin ito ay essential po sa ating pag-building and repairing ng tissue kaso na-strain niya po ang ating kidney kasi nagre-require siya ng more water po na para ma-eliminate ang mga waste product. So, mga fried foods natin dahil foods natin sa iba at sa sodium at mga soy sauce, lalo na mataas din po ito sa sodium na ibig sabihin kailangan ng maraming uminom ng tubig. At yung mga minsan po, kahit mga energy drinks po, dahil mataas ito sa sodium, caffeine, at ang sugary po. So na-mention nyo yung mga energy drinks, mataas sa sodium. So mali pala yung preconceived notion before na kapag ganyan, kailangan umiinom ng energy drinks, no? Or pwede ba yung mga sinasuggest ng mga doctors, yung salt na ilalagay, yung rehydration salt, pwede ba yun? Or sodium pa rin po yun dahil nga rehydration salt? Pag ito po ay nirekomenda ng ating doktor, ibig sabihin po, pwede basta nasa tamang dami po ng pagbigay po sa ating mga pasyente. Hanggat maaari po, yung mga energy drinks po, alam po natin ito nagbibigay ng electrolytes, pero the more po kasi marami, mataas po ito sa sugar, sa caffeine po, na the more kang iinom po nito, the more na maraming mapupull out na tubig sa ating katawan, at the more po na kailangan natin ng tubig na iinumin. Alam mo, ginagawa ko sa mga anak ko, Rod, nag-freeze ako ng mga prutas para habang kinakain nila. Di ba, Doc, pwede yon na re-rehydrate rin ang kanilang mga katawan. Pero fun. Yeah. Matamis, pero at least yung asukal, hindi siya purely sugar, kundi Enjoy yung sucralose mga din. bata para kainin. Fructose, oo. Yes. Balik tayo sa pagkain. Oo. Ma'am Cheryl, mainit ang panahon at madaling mapanis o masira yung mga pagkain. Ano po ba yung mga tamang pamamaraan para mag-imbak o maimbak ng tama itong mga pagkain at hindi masira o maiwasan? Lalo, mahal pa naman ang presyo ng mga bilihin. Ako. So ngayon po, dahil nga po tag-init, mostly nga po, karamihan po kailangan natin na matuto na ang pag-imbak po ng pagkain, lalo na po sa ating ref po. After po natin ito ay hindi na po nakain, wag po natin itong hayaan na sa room temperature, nasa hapagkainin lang. Hanggat maaari, ilagay na po natin ito sa ating mga refrigerator na ito po ay umaabot ng 3 hanggang araw po sa loob ng ating ref. After po niyan, i-check po natin kung ang kulay
tekstura, lasa at aroma ay hindi na po maganda. Kailangan na po natin itong itapon dahil ito po ay nagmumultiply po ng maraming bakterya na delikado po sa ating katawan. Okay, well, ma'am, paano malalaman kung ang pagkain ay ligtas pang kainin o dapat nang itapon? Although, alam ko yung mga basic signs naman yan, pero meron bang dapat mas, General rule or general rule rule of of thumb na kapag after a few hours, wag nang kainin o hindi na ref, ganyan? Bali, ayon po sa ating food safety na tinatawag, ang standard po nito, ang pagkain po natin dapat ay ang hanggang 2 hours lang po. After po iluto, hanggang 2 hours lang po itatagal. Pero hanggat maaari, i-consume na po agad na nakainin ito agad. At ito po ay dapat nakikita kung medyo ang tekstura, kulay, yung amoy niya, pang-amoy natin, hindi na maganda po. Kailangan na po itong itapon sa ating mga basurahan. Kaugnay niya, Ma'am Cheryl, ano po ba yung mga sintomas ng food poisoning at ano ba dapat gawin kung mabiktima ng food poisoning? So, once na po ikaw nakakaranas na parang nahihilo ka, nagbabamit, nag-iiba yung pakiramdam mo, dahil dati po naka-experience din kami ng ganyan. Pag ito po yung malala na hanggat maaari po, itakbo na po natin to sa hospital at gawa na po agad ng paraan po. Ayan mga ka-RSP, extra ingat po ngayong tag-init dahil bukod sa dehydration at food poisoning ay marami pang banta sa ating kalusugan na dapat nating bantayan. Maraming salamat po, Ma'am Cheryl, sa paggabay sa amin sa usaping ito at pagbisita dito sa aming programa.